So, meron po kayong katanungan? Question. Brad, lahat ng mga sekta, may faith sila. Tanungin mo sila, may faith kami. Kayo lang bang may faith? Yung may maliligtas. So, ang pananampalataya po ay meron tayong tinatawag na working faith. Kaya po, meron tayong working faith. Meron po sa panahon po, pansinin po natin, iba po yung covenant, iba po yung kautusan. Magkaiba po yun. They are two different things. No, magkaiba po yun. So, yung po pananampalataya natin, yung binabanggit nyo sa Aklat ng Santiago, no? Kung tayo po may pananampalataya, dapat ginagawa natin yung mga bagay na itinakda sa atin ng Diyos na ating gawin sa pamamagitan ng ating Panginoon si Kristo. Kagaya po yung ginagawa natin. Kailangan tayo magkaroon ng bautismo, mabautismoan. Pagkatas natin mabautismo, kinakailangan tayo manatili. So pagkatas natin manatili, sa pananatili natin ang kinakailangan natin ganapin. Kinakailangan natin ganapin yung pakikipagtipon tuwing unang araw ng Sanlinggo upang pag-aralan ng kanyang salita, upang pag-aralan ng kanyang pakibahagi sa kanyang kamatayan ng ating Panginoon si Kristo, upang mag-aburian, pag-ibig sa mga kapatid. So marami po, hindi lamang po, faith is not just, anong tawag natin, hindi lamang doon sa kaisipan. No? Hindi lamang po sa kaisipan to. Yung pananampalataya natin, ito ay isinasagawa natin. Yan po ay tinanong ko po dati na sa Baptist, sabi niya sa akin, Brad, kung ang aso ba ay, ba't ba niya kumakawal ang aso? Sabi niya sa akin. Sabi ko, Brad, kaya kumakawal ang aso para pag-insakdali ng kanyang pagiging aso. Kasi kapag ang aso ay humingiyaw, aso ba yun? Hindi siya aso. Baka may lahing pusa. Sabi ko, kaya ang aso pumakawal, nagiging sakdal niya yung kanyang pagiging aso. Tayo po, kaya po tayo sumusunod. So yung pong faith nito, it is obedience. Obedience to the Word of God. Okay. Pero po, Ay, sila yung nag-aaral din eh. so, ang problema po sa kanila, yung pong pinag-aaralan po nila, mali. Sasabihin na ang religion naman ika eh, hindi nakakaligtas yung kanilang paniniwala. That's strong. That's strong. Mali po yun. Meron na akong naano eh. Totoo po yun. Mali po yun. Unang-una po, bibigay po natin ang sample sa kanila. Yung pong binanggit dito yung binanggit po doon sa Aklat ng Mateo sa chapter 7, marami nagsisipawag sa akin, Panginoon. Ngunit sasabihin ko sa kanila, magsiya na yung kayo sa akin, magagawa ng katampalasanan. So, hindi lahat po tumatawag ng Panginoon ay maliligtas. Kundi yung gumaganap ng kalooban ng ating Ama. Kaya po, pag may nagbigay po sa inyo noon, lagi po natin bubuklatin sa kanila yung aklat ng Mateo, yung Matthew chapter 7, verse 24 pababa. At ibigay po natin yung Romans chapter 1 to 4 na ang aking dalangin sa kanila. No? Mabuti po basahin po natin. Kapag meron po nagsabi sa atin yun, lagi po natin bubuklatin itong Romans 10, 1 to 3, sa kayong Matthew chapter 7. No? Ganito po pagkakabanggit dito sa Romans. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y makaligtas sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos dadapot hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusubatit na may tayo ang kanilang sarili kanila ay hindi sila pasakop sa katwiran ng Diyos. So kaya pag may nagtanong sa atin ngayon, lagi po natin bubuklatin itong Romans 10, 1 to 3 at yung pong Matthew chapter 7, verse 21 to 25. At ito ay para bigyan po sila ng alinlangan na kayo ba ay gumaganap ng kalooban ng Ama. So yung pong pananampalataya ay hindi lamang po yung kaisipan, kundi ito ay mayroong kasamang gawa. Pagsunod sa utusan ng Diyos. Kaya po. So ayun po, tandaan po natin yung dalawang talata na yun.